Minsan, inaakala natin na hindi na tayo magmamahal ulit. Pero talagang darating at darating sa buhay natin na muling may magpapatibok ng puso natin. Katulad na lang ng ginawa ni Vanessa sa kanyang boss na si Kael. Pero paano kung ang mukha lang pala ni Vanessa ang dahilan kung bakit minahal siya ng kanyang boss? Dahil ang namayapang asawa pala ni Kael ay kamukhang kamukha ng kanyang kasambahay na si Vanessa. Ang laki naman ng bahay, parang palaso na. Bulong pa ni Vanessa sa sarili. Ngayon ang unang araw niya bilang kasambahay ng isang mayamang lalaki. Nilibot niya ang paningin at nakitang marami-rami rin ang kasambahay na naroon. Nagpapasalamat siya at natanggap siya dito. Bakit kamukha niya si... Ang ganda niya. Kamukha niya nga. Napatingin si Vanessa sa mga nagsalita at nakita ang ilang mga kasambahay na nakatingin sa kanya. Ngumiti si Vanessa at nahiya pa ang ilan, pero agad din silang ngumiti sa dalaga. Maya-maya lumapit ang mayordoma na agad binate at nginitian si Vanessa. Magandang umaga, Vanessa. Ako nga pala si Liz. Ikinagagal akong makilala ka. Nakangiting saad ng ginang. Magandang umaga rin po. Nakangiting saad pa ni Vanessa. Halika, dadalhin na muna kita sa tutulugan mo. Saad pa ng ginang. Dahan-dahan namang tumango ang dalaga at sumunod na sa babae. Nawala ang kabang nararamdaman ni Vanessa. Pero nagtataka pa rin siya dahil tila kilala siya ng mga kasambahay. Dahil halatang halata sa mga mukha ng mga to, nagulat na gulat sila at tila nagtataka na rin. May dumi ba ako sa mukha? O baka naman may nagawa akong mali? Hindi mapakaling saad ng dalaga. Habang nagpapaliwanag si Liz kay Vanessa, bigla namang sumulpot ang isang gwapong lalaki. Good morning, Sir Kael. Magalang na saad ni Liz sa lalaki. Napatingin si Vanessa sa lalaki at nagtama ang kanilang mga mata. Saglit na napatulala si Kael nang makita ang dalaga. At tila may gusto itong sabihin pero tumangulang ito at bahagyang ngumiti. You must be the new maid, Vanessa, right? Saad pa ng lalaki. Opo, sir. Ako nga po. Kamukha mo nga siya. Mahinang saad ni Kael, kaya naman medyo napakunot ang noo ni Vanessa. Po? Nothing. Liz, ikaw nang bahala sa kanya. May meeting pa ako. Mabilis na saad ni Kael at iniwan na ang dalaga. Hindi na nakapagpaalam si Vanessa. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Akala ko mabait, mukha namang masungit. Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Pagdating ng hapon, bumalik si Kael sa mansyon. Halata sa mukha nito ang pagod. Tahimik ang buong paligid nang pumasok siya at agad na nagtakbuhan ng ilang kasambahay para salubungin siya. Good evening, sir! Bati na mga to. Tumango lang si Kael at tumiretso sa sala. Si Vanessa naman ay nasa gilid, nag-aayos ng mga bulaklak sa malaking florera. Hindi niya alam kung ano yung uunahin niya. Ang kaba sa kanyang dibdib o ang paghanga sa lalaking ngayon ay nasa harapan niya ulit. Grabe, mas gwapo pala siya kapag hindi galit. Bulong niya sa sarili. Miss Vanessa, tawag ni Liz. Pakidala nga muna yung tubig kay Sir Kael. Mukhang pagod na pagod siya. Opo. Dahan-dahang lumapit si Vanessa sa lalaki. Bit-bit ang baso ng tubig. Sir, tubig po. Mahinang saad ni Vanessa. Napatingin si Kael sa kanya at ilang segundo siyang natahimik. Salamat. Malamig na tugon ni Kael. Inabot ni Kael ang baso at bahagyang nagdikit ang kanilang mga daliri. Para bang may dumaloy na kuryente sa katawan ni Vanessa. Dahilan para mapaatras siya ng bahagya. Careful. Saad ni Kael. You look nervous. Ha? Hindi po. Sanay po ako na magdala ng baso. Mabilis niyang sagot. Ngumisi si Kael at uminom ng tubig. Good. I like confident people. Napanganga si Vanessa. Hindi alam kung paano sasagutin yon. Pero bago pa siya makasagot, tumayo na si Kael at kinuha ang kanyang coat. Ate Liz, tawag pa ni Kael. Make sure our new maid is comfortable. And give her some orientation tomorrow. I don't want her getting lost in this house. Opo, sir. Sagot ni Liz. Naiwan si Vanessa na nakatulala pa rin.
Nang makaalis si Kael, agad siyang nilapitan ni Liz at tinapik sa balikat. Huwag kang kabahan, mabait naman si Sir Kael. Medyo suplado lang sa una pero kapag nasanay ka, magiging okay ka na rin. Ngumiti si Vanessa sa narinig. Kahit parang pinagpapawisan pa ang kanyang palad. Parang ang hirap pong paniwalaan, Ate Liz. Magtiwala ka lang. At isa pa pala, mahinang sabi ni Liz. Huwag ka na munang masyadong lalapit kay Sir kapag may bisita siya ha. Lalo na kapag nandoon si Ma'am Olivia. Napakunot naman ang noon ni Vanessa sa narinig. Si Ma'am Olivia po? Sino yun? Ang mama ni Sir Kael. Mahigpit yun. Lalo na sa mga bagong empleyado. Kaya mag-ingat ka ha. Napatango si Vanessa kahit na medyo kinakabahan pa rin siya. Bakit ganun? Parang may misteryo sa bahay na to. Lahat sila parang may alam tungkol sa akin. Bulong niya sa kanyang sarili. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng kama sa kanyang silid, hindi niya mapigilang isipin ang mga sinabi ni Kael. Kamukha mo nga siya. Sino kaya yung tinutukoy niya? Mahina niyang sambit. Naupo siya sa kama at napatingin sa salamin. Hindi naman siya ganun kaganda. Simpleng babae lang siya. Mahaba ang buhok. Maputi. Pero hindi naman halatang anak mayaman. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit gano'n ang reaksyon ng lahat nang una siyang makita ng mga ito. Kamukha ko raw yung isang babae. Pero sino? Tanong niya ulit sa kanyang sarili. Maya-maya hindi niya namalayang nakangiti na pala siya habang iniisip ang mukha ni Kael. Grabe Vanessa, first day mo palang iniisip mo na agad yung boss mo. Saway niya agad sa kanyang sarili habang tinatakpan ng unan ang mukha. Kinabukasan, maagang nagising si Vanessa at nagluto sa kusina. Tahimik pa ang buong mansyon. Habang piniprito niya ang itlog, napahinto siya nang marinig ang tinig ni Kael sa likuran. Good morning. Napalingon siya at buntik nang mabitawan ang sandok. Sir Kael, good morning po. Gusto niyo po ng kape? Yes, black, no sugar. Inabot ni Vanessa ang tasa at mabilis na ibinigay sa boss niya yon. Pero muli silang nagkabanggaan ng mga kamay. At pareho silang natahimik dalawa dahil doon. Sorry po. Mahina niyang sabi. Hindi mo kailangan humingi ng sorry sa tuwing may nangyayaring maliit na bagay. Sagot pa ni Kael. Relax, you're doing fine. Ngumiti si Vanessa sa lalaki. Salamat po, sir. At sa unang pagkakataon, narinig niya itong tumawa ng mahina. Just Kael. When we're not in front of others. You can call me Kael. Nanlaki ang mata ni Vanessa sa narinig. Ha? Hindi po yata pwedeng tawagin ko kayo ng pangalan lang, Kael. Ulit ng lalaki. Gets? Napakagatlabi si Vanessa at napayuko na lang. Okay, Kael. Habang tumatagal, unti-unti nang nasasanay si Vanessa sa buhay niya sa mansyon. Alam na niya kung anong oras bumabangon si Kael, kung kailan siya nagko-coffee, kung saan niya gustong magpahinga pagkatapos ng mahabang araw sa opisina. Ngayon ay Sabado, kaya wala masyadong tao sa bahay. Karamihan sa mga kasambahay ay abala sa general cleaning. Si Vanessa naman ay naka-headband at may hawak na walis at nakikinig ng kanta mula sa maliit niyang cellphone habang naglilinis ng sala. I'm in love with the shape of you. Anya sabay hampas ng walis sa sahig. Ginagaya pa niya ang steps ng video na parang nasa concert stage. Pero sa sobrang pag-e-enjoy niya, hindi niya namalayang may pumasok sa sala. Enjoying yourself? Sigaw ni Vanessa at muntik nang mahulog ang hawak na basahan. Mabilis niyang pinatay ang music dahil sa hiya. Sir Kael, akala ko po umalis kayo. Nakasandal ang lalaki sa pinto at may hawak na tasa ng kape. Hindi Pumunta ako dito kasi narinig ko na parang may concert dito sa sala ko. Natatawang sabi pa nito. Namula si Vanessa at nag-iwas ng tingin. Pasensya na po, sir. Nadala lang po ko sa kanta. Clearly. Biro pa ni Kael at naglakad papalapit sa kanya. Hindi ko alam na may talent ka rin pala sa pagkanta or dancing. Wala po akong talent sa kahit na ano, lalo na po sa harap ng boss. Sagot ni Vanessa. Mukhang hindi naman totoo yan. You seem very confident when you think no one's watching. Hindi po, Bago pa niya matapos ang sinasabi, natapilok siya sa basahan na nakakalat at muntik nang matumba.
Mabilis naman siyang sinalo ni Kael, kaya napahawak siya sa dibdib nito. Sandali silang natahimik dalawa. Ramdam ni Vanessa ang tibok ng puso ng lalaki at nang magtama ang kanilang mga mata, para bang tumigil ang oras sa pagitan nila. Oh no, ang lapit naming dalawa at ang bango niya pa. Sigaw ng dalaga sa kanyang isipan. Are you okay? Tanong pa ni Kael. Opo sir, ayos lang po ako. Mabilis niyang sagot at agad nang lumayo. Halos tumakbo sa lamesa para umiwas sa lalaki. Pasensya na po talaga, hindi ko po sinasadya. Natawa naman si Kael sa babae. Relax, Vanessa. I'm not mad. Actually, you made my morning more entertaining. Entertaining po? Nakakunot noong tanong pa ng dalaga. Yes, hindi araw-araw nakakakita ako ng kasambahay na kumakanta ng kanta ni Ed Sheeran habang nagwawalis. Hindi alam ni Vanessa kung matatawa o mahihiya ba siya sa narinig mula sa boss. Ay, sorry po ulit sir, hindi ko na po uulitin. Don't apologize. If you're happy doing your work, that's fine. I prefer people who enjoy what they do. Salamat po, Sir Kael. Nahihiyang saad ng dalaga. Kael. Paalala ng binata habang nakatingin pa rin kay Vanessa. Kael. Nahihiyang saad ni Vanessa. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata at ayan na naman ang hindi maipaliwanag na tibok ng puso ni Vanessa. Hanggang sa sabay nilang marinig ang boses ni Liz. Vanessa, pakitulungan mo nga ako dito sa kusina. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Vanessa. Opo Ate Liz, papunta na po ako. Naiwan naman si Kael sa sala. Hawak pa rin ang tasa ng kape. Vanessa ha? Bulong niya sa sarili. She really looks like her. Samantala, sa kusina ng mansyon. Ay grabe Ate Liz, sabi ni Vanessa habang naghihiwa ng prutas. Nahuli ako ni Sir Kael na kumakanta at sumasayaw sa sala. Ha? Naku, hindi mo dapat ikahiya yun. Sigurado kong natuwa si Sir. Hindi po, halos mahimatay ako sa hiya. Alam mo Vanessa, simula nang dumating ka, madalas nang umiti si Sir Kael. Dati halos hindi marinig yung tawa nun. Napakunot ang noon ni Vanessa sa narinig. Talaga po? Oo, at isa pa. May kamukha ka kasing babaeng espesyal sa kanya. Natigilan si Vanessa at napatingin sa ginang. Sino po? Agad na natigilan si Liz nang mapagtanto ang sinasabi. Akala ni Vanessa ay sasagutin siya ng ginang pero nagulat siya nang ibahin nito ang topic. Anong nangyari? Sino ba kasi talaga yung kamukha ko? Naguguluhang saad ng dalaga sa kanyang sarili. Pagkatapos ng mahabang araw sa mansyon, tuluyan nang nakapagpahinga si Vanessa sa kanyang kwarto. Habang nakahiga, abala siya sa pagsascroll sa kanyang cellphone nang bigla itong tumunog. Tumatawag ang kanyang ina. Agad siyang napangiti nang mabasa yon. Si Mama't Papa. Agad niyang sinagot ang tawag at naupo sa kama. Hello, Ma, Pa. Kumusta na po kayo? Tanong ng dalaga sa kabilang linya. Anak, ay salamat at sinagot mo. Kanina ka pa namin gustong tawagan. Kumusta ka naman dyan sa Maynila? Tanong ng ina ng dalaga. Ayos lang po, Ma. Mabait naman po yung mga kasama ko dito. Ang laki nga lang ng bahay, parang palasyo. Sambit niya sa ina. Palasyo? Aba, baka naman maging prinsesa ka dyan, Vanessa. Natatawang sambit ng kanyang amang si Raymond. Naku pa, kasambahay po ako, hindi prinsesa. Saad pa nito sa ama. Basta magpapakabait ka lang dyan ha. Mag-ingat ka, huwag mong kalimutang kumain sa tamang oras. At huwag ka ring magpupuyat. Saad ni Denise sa anak. Opo ma, huwag po kayong mag-alala, maayos po dito. May mababait na kasambahay at mabait din po yung amo ko. Saad ng babae. Kael, biglang pumasok sa isip niya ang pangalan ng lalaki. Dahilan para mapangiti siya ng hindi sinasadya. O ayan, bakit parang sumaya ka bigla ha? Tanong ng kanyang ama nang mapansin ang tono ng kanyang boses. Ha? Oo, wala po. Naaalala ko lang po yung aso dito. Cute kasi. Pagdadahilan niya sa ama. Aso raw, pero parang kinikilig. Vanessa, baka may pogi kang amo dyan ha? Sambit ng kanyang ina. Ma, wala po. Grabe naman kayo. Natatawang saad niya habang pinipigilan ang pamumulan ng kanyang pisngi. Huwag mong kalimutan yung bili namin ha. Kung may lalaking nanliligaw sa'yo, kilatisin mo. Ba kung sino-sino lang yan. Paalala pa ng kanyang ama sa kanya.
Opo pa, wag po kayong mag-alala. Sa trabaho lang po ako nakafocus dito. Sige anak, miss ka na namin ng papa mo. Saad ng kanyang ina. Man naman, 1 linggo pa lang po ako dito. Hayaan mo na yung mama mo, miss ka lang talaga niya. Miss ko rin po kayo, ma, pa. Malambing niyang sabi. Pag nakaipon po ko, uuwi po ko dyan. Aba, wag mong kalimutan ang pagkain mo ha. At kung sakaling may problema ka, tumawag ka kaagad. Saad ng kanyang ina. Opo ma, sige po, matutulog na rin po ako. Ingat po kayo dyan. I love you po. We love you too anak. Sabay na saad ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng tawag, napangiti si Vanessa at agad niyang niyakap ang kanyang unan. Hay, sana okay lang sila doon. Mahina niyang sabi. Ngunit bago pa siya tuluyang makatulog, kumatok si Liz sa pinto ng kanyang kwarto. Vanessa, gising ka pa ba? Opo ate Liz, bakit po? Anya. Pinapatawag ka ni Sir Kael sa veranda. Magpapatulong raw siya sa mga files na naiwan sa opisina. Napatayo agad si Vanessa sa kanyang narinig. Ha? Ngayon po? Oo nga daw, mukhang pagod na pagod pero ayaw matulog hanggat hindi natatapos yung mga papeles. Nagmadali si Vanessa sa pagkilos at agad nang bumaba. Nadatnan niya ang kanyang boss sa veranda. Medyo magulo pa ang buhok nito at seryosong nakatingin sa laptop habang may hawak na baso ng kape. Oh Vanessa, sorry to bother you this late. Can you help me sort this out? Saad ng lalaki. Okay lang po sir. Kael, walang problema. Saad ng dalaga. Habang inaabot niya ang mga papel, napansin ni Kael ang maliliit na ngiti sa labi ng dalaga. You're smiling. Something good happened? Tumawag po kasi sina mama at papa. Namimiss ko lang po sila. Mahina niyang sagot. Tumango si Kael sa dalaga. You're lucky to have parents who care that much. Napatingin si Vanessa sa kanya. Bakit? Hindi po ba kayo madalas makausap ng mga magulang niyo? We talk, but not the way we used to. Baka busy lang po sila. O kayo rin po. Pero sigurado po kung mahal pa rin kayo ng mga magulang niyo. Saad ni Vanessa. Thanks. Mahinang sabi ni Kael sa babae. You're different, Vanessa. Different po? Baka weird lang talaga ako. Natatawang tugon niya. No, you make this house feel alive. Natigilan si Vanessa. Hindi niya alam kung paanong sasagutin yon, kaya napayuko na lang siya at ipinagpatuloy ang ginagawa. Habang pinagmamasdan siya ni Kael, napabuntong hininga siya. Why does she make me feel this way? Bulong niya sa kanyang isipan. Kinabukasan, maaga pa lang, abala na si Vanessa sa paglilinis ng malawak na sala. Kumakanta-kanta at sumasayaw pa siya habang pinupunasan ang mesa. Kaya naman hindi niya namalayang may nakamasid na pala sa kanya. Sa sulok ng sala, nakaupo si Kael. Tahimik itong umiinom ng kape habang binabasa ang mga dokumento. Hindi alam ni Vanessa na mula pa kanina, pinapanood na pala siya ni Kael. Kung paano itong naglilinis habang kumakanta, kung paano itong napapailing kapag hindi abot yung alikabok, at kung paano itong umingiti sa sarili kapag natapos na ang gawaing bahay. She's interesting. Bulong ni Kael. Pagkatapos niyang punasan ang mesa, yumuko si Vanessa para abutin ang maliit na dumi sa sahig. Nang biglang, Hachu! Malakas niyang bahing. Nahulog tuloy ang hawak niyang basahan. At sa pagkagulat, nabunggo niya ang flower vase sa mesa. Tumagilid ito pero mabuti na lang ay mabilis niya itong nasalo. Buti na lang. Kala mo vase ha, hindi mo ko matatalo ngayon. Ngunit agad siyang napatigil nang marinig ang mahinang tawa sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon at nandoon si Kael, nakasandal sa sofa. Halatang nagpipigil ng tawa. Sir Kael, nandyan po pala kayo. Gulat na saad niya. Namumula na ang mukha niya sa hiya. Naku, pasensya na po, hindi ko po alam na may tao. Ngumisi si Kael at dahan-dahang itinabi ang tasa ng kape. Mukhang nag-e-enjoy ka masyado sa paglilinis, Kasi po, ayoko lang pong maboard habang naglilinis. Natatawa niyang sagot. Sabay po na sa basang kamay. Hindi ko rin po sinasadya yung bahing. May alikabok lang po. Halata naman. Saad ni Kael. But that was entertaining. Entertaining po? Saad pa niya. Ay naku po, nakakahiya naman. Relax. Hindi naman ako nagrereklamo. Actually, I've never seen someone make cleaning look so dramatic. Dramatic po? Yeah, the sneeze, the vase rescue,
The victory speech after. Parang teleserye. Natawa si Kael at napahawak sa noo si Vanessa. Halos gusto na niyang magpalamon sa sahig. Grabe naman Sir Kael, ang malas ko talaga. Sana nilamon na lang ako ng sahig. Kung nilamon ka ng sahig, sinong maglilinis? Mabilis na tugon ni Kael. Napanganga si Vanessa sabay tawa sa kanyang boss. Ang corny niyo po, sir. Kael. Paalala niyang muli sa dalaga. Call me Kael, remember? Opo, Kael. Mahinang sagot niya sabay iwas ng tingin sa kanyang boss. Tumawa ulit si Kael at napailing kay Vanessa. You really are something else, Vanessa. I don't think I've ever laughed this much inside this house. Kasi po, ako po yata yung una niyong kasambahay na may bahing na pang-action scene. Natatawa niyang sagot. Exactly. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa mga sandaling yun, parang tumigil ang oras. Pero bago pa maging awkward, biglang bumaling si Liz, dala ang laundry basket. Vanessa, hala, akala ko nasa kusina ka pa. Aba, si Sir pala yung kasama mo, sabi ni Liz. Hindi po Ate Liz, nagkataon lang po. Mabilis na depensa ni Vanessa. Don't worry Liz, she's doing great, saad ni Kael. Pagkaalis ni Liz, napahawak si Vanessa sa kanyang dibdib. Grabe, muntik na akong atakihin sa hiya. Next time, sabi ni Kael. Huwag kang magwalis kung walang background music, kung allergic ka sa alikabok. Napairap si Vanessa pero natawa rin naman. Noted po sir, Kael. Sa sumunod na araw, maagang nagising si Vanessa. Bitbit niya ang hose at maliit na timba. Magdidilig siya sa mga halaman sa hardin ng mansyon. Habang inaayos niya ang mga paso, nagsalita siya. Ay naku mga bulaklak, ang gaganda niyo talaga. Mabuti pa kayo laging fresh. Hindi tulad kong pawisan na agad kahit umaga pa lang. Sabi niya sabay tawa sa sarili. Hinaplos niya ang dahon ng malaking halaman. Alam niyo, akala ko dati masungit si Kael. Pero hindi naman pala, minsan lang siguro. Siguro pag stress sa work, no? At saka gwapo pa rin kahit nakakunot yung noo, nakakainis. Napahinto siya sa pagsasalita, sabay pisil sa kanyang labi. Ay, ano ba yan Vanessa? Kanina ka pa ba nagkukwento? Sa halaman? Baka marinig ka pa ni Sir Kael. Ngunit huli na ang lahat dahil mula sa balkonahe ng ikalawang palapag, nakasandal si Kael habang may hawak na tasa ng kape. Tahimik niyang pinapanood si Vanessa na tila nagto-talk show sa harap ng mga halaman. Talking to the plants, ha? Mahinang saad ni Kael pero sapat para marinig ng dalaga. Napalingon si Vanessa sa nagsalita. Halos mabitawan niya ang host nang makita ang lalaki sa itaas. Sir Kael, ang aga niyo pong magkape. Mukhang mas maaga ka pa sa akin at mas madaldal. Ha? Ako po, hindi po. Kinakausap ko lang po sila para tumubo ng maganda. Depensa pa ni Vanessa. Sabay lapit sa isang paso. Sabi kasi nila kapag kinakausap mo rin yung mga halaman, mas nagiging healthy. Ganun ba? Saad ni Kael sabay baba nito sa balkonahe. Dahan-dahan siyang lumapit sa hardin habang dala pa rin ang tasa ng kape. So sinasabi mo bang healthy na itong mga halaman dahil sa'yo? Opo! Mabilis na sagot ni Vanessa. Kita niyo po, ang ganda ng kulay nila. Kasi maganda raw yung energy na nabibigay kapag kinakausap. Biglang naputol ang paliwanag niya nang tumulo ang hose at nabasa ang laylayan ng pantalon ni Kael. Ay Diyos ko po! Sir Kael, sorry po! Hindi ko sinasadya! Sigaw niya at agad na pinatay ang tubig, sabay lapit kay Kael habang hawak ang basahan. Ngunit sa halip na magalit, natawa na lang si Kael. So, ganito pala ang reward sa mga halaman kapag pinupuri mo sila. Pati ako binabasa. Sir, hindi po. Nadulas lang po sa kamay ko yung hose. Relax. Saad ni Kael. Nabasa lang naman ako. Pero nakakahiya po talaga. Parang ako po yung sinabuyan ng tubig. Sabi ni Vanessa. Hindi no. Ako nga yung literal na nabasa eh. Biro pa ni Kael. Mukhang effective nga yung pagkausap mo sa mga halaman. Kasi pati ako na-refresh. Napanganga si Vanessa. Hindi alam kung matutuwa o matutunaw sa hiya. Grabe naman kayo, Sir Kael. Niloloko nyo naman ako eh. Hindi compliment yun. Sabi niya sabay kindat sa dalaga bago uminom ng kanyang kape. Pero next time, wag mong sabihin sa mga halaman na gwapo ko. Maririnig nila yun. Nanlaki ang mata ni Vanessa sa narinig sa lalaki. Ano po? Hindi po. Narinig ko eh. Tumalikod na si Kael. Tumatawa pa habang papasok sa loob ng bahay.
Naiwan naman si Vanessa sa hardin. Hawak pa rin ang hose at hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang boss. Vanessa, ano ba yan? Kahit alaman, pinagsabihan mo pa na gwapo si boss. Bulong niya sa sarili sabay takip ng muka. Pero sa loob ng bahay, hindi mapigilan ni Kael ang mapangiti. She really is something else. Sabi niya sa sarili, even the plants get to hear how she sees me. Habang tumatagal si Vanessa, napapansin niya ang kakaibang pakikitungo sa kanya ng ilang mga kasamang kasambahay. Naroon ang ilang bumabati sa kanya, ang iba naman ay parang naiilang at nahihiya sa kanya. Kaya naman hindi niya maiwasang magtaka sa mga to. Good morning, Vanessa! Masiglang bati pa ni Mila. Ang ganda mo naman ngayon. Bagay sa yung kulay ng uniform natin. Ha? Ay naku, pare-pareho naman tayo ng suot. Natatawang tugon ni Vanessa. Ngumiti si Mila pero may kakaiba sa mga mata nito. Oo nga, pero ewan ko ba, may kakaiba lang talaga sa'yo kapag ikaw yung nagsusuot niyan. Natawa si Vanessa sa kanyang narinig. Naku, baka gutom na lang yan, Mila. Ngunit kahit anong biro ang gawin niya, hindi niya maiwasang mapansin ang mga bulungan sa tuwing dadaan siya sa hallway. Minsan kapag dumadaan siya, biglang tatahimik ang mga kasambahay. Kapag naman lalapit siya, mabilis silang nag-aalisan. Para bang umiiwas ang mga to. Isang tanghali, habang nagwawali siya sa may veranda, narinig niya ang dalawang katulong na nag-uusap sa kusina. Kamukha niya talaga, no? Parang iisang tao lang talaga eh. Bulong pa ng isa. Shh, baka marinig ka. Sagot ng isa pa. Basta wag kang magsasalita. Baka mapagalitan tayo ni Ma'am Olivia. Napakunot ang noo ni Vanessa sa narinig. Si Ma'am Olivia? Bulong niya sa sarili. Yun yata yung mommy ni Sir Kael. Bakit ako mapapagalitan? Ano bang kinalaman ko doon? Siguro nagkataon lang. Baka napagkamalan lang talaga ako na kamukha ng kung sino. Kinagabihan, habang naghahain ng pagkain sa dining area, napansin niya si Kael na tahimik lang habang nakaupo. Napapatingin ito sa kanya paminsan-minsan, pero agad ding umiiwas kapag nagkakatingin na sila. Sir Kael, gusto niyo po ba ng kape? Magalang na tanong pa ni Vanessa. Yes, thank you. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit siya ng mesa, napatigil siya nang marinig ang isang tinig mula sa likod. Kamukha mo talaga siya. Ha? Ano po yun, Ate Liz? Tanong pa ni Vanessa. Wala, Van. Pagod lang siguro ako. Kaya kung ano-ano nang lumalabas sa bibig ko. Napatango si Vanessa pero sa loob-loob niya, marami na namang tanong ang gusto niyang masagot. Sino ba yung sinasabi nilang kamukha ko? At bakit parang lahat sila may alam na hindi ko alam? Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Pag-akyat niya sa kwarto, saglit siyang humarap sa salamin. Kamukha? Pero sino? Bulong niya habang tinitignan ang sarili. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang nasanay si Vanessa sa trabaho sa mansyon. Tuwing tanghali, kapag may libreng oras, makikita siya sa hardin. Minsan ay nag-aalaga ng mga halaman. Minsan naman ay nagpipinta sa maliit na sketchpad na daladala niya. Wow, marunong ka palang magpinta, komento ni Liz isang hapon. Habang pinapanood siyang gumuguhit ng tanawin sa mansyon. Medyo lang ate, nung bata pa ako mahilig talaga akong mag-drawing. Nakaka-relax po kasi. Nakakatuwa naman, parang may kakilala akong ganyan din yung hilig. Talaga po? Oo, pero matagal na yun. Hindi na nagtanong pa si Vanessa. Sanay na siya na laging may mga ganitong sagot si Liz. Kinagabihan, habang naghahain siya ng hapunan, napansin ni Kael ang maliit na sketchpad sa gilid ng mesa. You draw? Tanong pa nito. Opo sir, konti lang po. Hobby ko lang po kapag wala akong ginagawa. Napatango si Kael. Kinuha niya ang sketchpad at binuksan yon. Napatigil siya nang makita ang ginuhit ni Vanessa. Tanawin yun ng hardin sa may likod ng mansyon. This is good, anya. Hindi ko alam na may ganitong talent pala yung bagong maid ko. Napakamot ng batok si Vanessa. Naku sir, wala po yan. Ginawa ko lang kasi gusto kong may maalala kapag umalis na ako dito. Umalis? Tanong ni Kael at bahagyang nagtaas ng kilay. Kapag tapos na po yung kontrata ko, mabilis na sagot niya. Malay niyo po, mapunta ako sa ibang bahay o ibang amo. Natahimik si Kael sa kanyang narinig. Tila may gustong sabihin pero pinili na lang niyang tumango. I see. Kinabukasan naman, abala si Vanessa sa kusina.
Habang naghahanda ng almusal, napansin ni Mila ang ginagawa niya. Vanessa, marunong ka palang mag-bake? Tanong ni Mila nang mapansin itong naglalagay ng cinnamon roll sa oven. Oo, paborito ko to. Tinuruan ako ni Mama nung bata pa ako. Nakakatuwang amuyin kapag naluluto na, 'di ba? Ang bango nga. Parang dati ko nang naaamoy yan. Natawa si Vanessa sa kasama. Baka naman nagkataon lang din. Ilang minuto pa bumaba na rin si Kael at halatang kakagising lang din ito. What smells so good? Tanong pa nito. Nang makita niya ang tray ng cinnamon rolls, agad siyang napahinto. You made this? Opo sir, gusto niyo pong tikman? Alok pa ni Vanessa, sabay abot ng plato. Tahimik itong kumuha ng isa, tapos ay tinikman yon at saglit na napatigil. Okay lang po ba? Kinakabahang tanong pa ni Vanessa. It's perfect. Exactly the way I remember it. Saad ng lalaki. Salamat po sir. Lumipas ang mga araw at hindi alam ni Vanessa kung kailan nagsimula ang lahat. Pero tila naging malapit na ang loob sa kanya ng kanyang boss. Hindi katulad ng mga nakaraang buwan na madalang silang mag-usap. At kung mag-uusap man ay tungkol lang yon sa mga utos sa kanya ng lalaki. Pero ngayon, tila nagbago ang ihip ng hangin. Mas madalas na siyang kausap ni Kael. Minsan pa nga ay nakikisalo ito sa kanya sa almusal kapag wala siyang meeting sa umaga. Vanessa, may free time ka ba mamaya? Tanong pa ni Kael isang umaga habang nagkakape siya sa veranda. Opo sir, tapos na akong maglinis ng kusina. Bakit po? Join me sa garden. I need help watering the plants. Anya, hindi kasi ako marunong pumihit ng hose tulad mo eh. Natawa si Vanessa sa biro ng lalaki. Ay nako sir, baka mabasa na naman kayo. Okay lang, as long as you're there to apologize again. Napailing si Vanessa, pero hindi maitago ang kanyang malaking ngiti sa labi. Maya-maya, magkasama na sila sa hardin. Si Vanessa ang nagdidilig habang si Kael naman ay nag-aayos ng mga paso. Sir Kael, baka mapagod kayo dyan, sabi ni Vanessa habang pinupunasan ang pawis sa noo. Hindi pa ako sanay sa ganitong trabaho pero nakaka-relax pala. Tugon niya. Mas gusto ko to kaysa sa meeting. Kasi po, nature yan. Nakakagaan ng pakiramdam. Dati po sa amin, lagi akong tumutulong sa mama ko sa pagtatanim. Napangiti si Kael sa babae. Tahimik niyang pinagmasdan si Vanessa habang nagkukwento. Ang saya mong kausap, sabi pa ni Kael. Ha? Ako po? Gulat na tanong pa ng dalaga. Oo, nakakagaan ng loob. Sobrang dami ng tao sa paligid ko. Bihira ako makahanap ng ganun. Sandaling natahimik si Vanessa sa kanyang narinig mula sa boss. Baka po kasi sanay na kayong laging seryoso. Ako po kasi sanay na sa ganito. Simple at masaya. Maybe that's what I've been missing all this time. Hindi alam ni Vanessa kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Kaya agad niyang nilihis ang usapan. Sir, baka po gusto niyo nang magpahinga na muna. Ako na lang po dito. Hindi. Mas gusto ko dito. Mas tahimik. Sagot ni Kael sabay tingin ulit sa mga halaman. Hindi na nga nagsalita si Vanessa at napatango na lang. Tapos ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Isang hapon, habang abala si Vanessa sa kusina, biglang dumating si Kael na mukhang kakatapos lang na dumalo sa isang meeting. Ang bango naman, anong niluluto mo? Nagulat si Vanessa sa biglaang pagsulpot ng lalaki. Ay, Sir Kael, brownies po. Sabi ni Ate Liz gusto rin ng mga kasambahay ng pangmerienda. Napatango si Kael sa dalaga. Pwedeng i-try? Po, halos mapasigaw si Vanessa. Si Sir Kael? Magbe-bake? Bakit? Mukha ba akong hindi marunong? Hindi naman po, pero baka madumihan po yung polo nyo. Then I guess kailangan kong matutong maglinis pagkatapos. Sagot niya sabay kuha ng apron na nakasabit. Turuan mo ako, Vanessa. Natawa si Vanessa sa lalaki. Pero pumayag din naman siya. O sige po, pero wag niyo po akong sisihin kapag hindi masarap ah. Deal, sagot ni Kael. Habang nagtuturo si Vanessa, hindi niya mapigilang matawa sa itsura ni Kael. Napakaseryoso nitong naghahalo ng harina. Pero halatang hindi sanay. Sir, dahan-dahan lang po yan. Tignan niyo, natapon tuloy yung harina. Sabi niya, hindi mo sinabi na ganito pala kakalat mag-bake. Kakalat? Hala sir, kayo lang po yung ganyan. Ako maayos akong naghalo. Talaga lang ha. Sabi ni Kael sabay kuha ng konting harina at marahan itong pinahid sa pisngi ng babae. Ayan, mas bagay sa yung ganyan. Chef Luke. Sir Kael!
Gulat na saad ni Vanessa sabay kuha ng harina at ginantihan ang lalaki para tuloy silang mga bata na naghahabulan sa loob ng kusina. Habang nagpupunas ng harina sa mukha. Okay, talo na ako, sabi ni Kael. Halos hindi na makahinga sa kakatawa. Mukha na akong ghost. Natatawa ring tumigil si Vanessa. Hingal na silang dalawa sa ginawa nila. Aba sir, hindi lang kayo, tignan niyo ako. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata at bumilis na naman ang tibok ng puso ni Vanessa dahil doon. Sir, baka masunog yung brownies. Biglang saad ni Vanessa sabay iwas ng tingin sa lalaki. Right. Sagot ni Kael at mabilis na naglakad palapit sa oven. Pero dahil madulas ang sahig, bahagya itong nadulas at muntik nang matumba kung hindi lang siya nahawakan ni Vanessa. Sir Kael, ayos lang po ba kayo? Tanong pa ni Vanessa habang hawak pa rin yung braso nito. Kung hindi dahil sa'yo, baka nadapa na ako. Mukhang ikaw talaga yung tagapagligtas ko, Vanessa. Namula si Vanessa sa narinig at agad ding binitawan ang braso ng lalaki. Ako po? Naku, hindi naman po siguro. Still, thanks. Nakangiting saad ng lalaki sa dalaga. Pagkatapos nilang maglinis, sabay nilang tinikman ang brownies. Not bad, sabi ni Kael. Maybe I should bake with you more often. Teka lang po sir next time, kayo na lang po yung maglinis ng harina. Biro pa ni Vanessa. Deal, pero kailangan ikaw pa rin yung katabi ko. Nakangiting saad ng lalaki. Natigilan si Vanessa at ayan na naman ang mabilis na tibok ng puso niya. Pagkaalis ni Kael, agad siyang napahawak sa kanyang dibdib. Vanessa, kumalma ka nga. Bulong niya sa kanyang sarili. Huwag mong hayaang malunod ka sa ngiti ni Sir Kael. Isang hapon, habang wala si Kael at nasa trabaho, pumunta si Vanessa sa kwarto ng kanyang boss para maglinis. Napansin niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama ni Kael na halatang matagal nang nakatago doon. Dahil sa kuryosidad niya, dahan-dahan niyang binuksan yun. Nung una, akala niya'y simpleng lumang gamit lamang ang laman. Ngunit tumambad sa kanya ang isang photo album. Ano kaya to? Bulong niya sa kanyang sarili. Binuksan niya ang album at nakita ang masayang lalaki. Si Kael na may kasamang isang napakagandang babae. Hindi lang ito basta maganda, kundi kamukhang kamukha niya. Napahinto si Vanessa sa huling pahina. Hindi niya maintindihan kung ano ang nararamdaman niya. May kung anong kirot sa kanyang dibdib dahil sa nakita. Kaya pala, bulong niya, kaya pala palaging binabanggit ang pangalan ng isang babae na hindi niya nakikita. Ang mga simpleng ngiti at banat ni Kael na tila may ibang ibig sabihin at ang pagiging biglang sweet nito sa kanya na ngayon ay nagkaroon na ng kasagutan. Sa sandaling yon, nalinawan si Vanessa sa mga nangyayari nitong mga nakaraan na kaya ganun ang trato sa kanya ng lalaki dahil naaalala ni Kael ang kanyang asawa sa kanya. Hindi makapaniwala si Vanessa. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Sir Kael, kaya pala, bulong niya. Dahil sa bigat ng nararamdaman, dahan-dahang iniwan ni Vanessa ang silid. Pinilit niyang magpanggap na ayos lang siya habang ginagawa ang kanyang trabaho. Hindi ko kaya. Bakit ganito? Ang sakit-sakit naman. Bulong niya sa kanyang sarili habang naglalakad pababa ng hallway. Sa mga sumunod na araw, nagdesisyon si Vanessa na lumayo na muna sa kanyang boss dahil ayaw niyang kausapin lang siya nito dahil naaalala nito ang kanyang asawa sa kanya at masakit yon para sa dalaga. Lumipas ang ilang araw at ramdam na ramdam ni Kael ang kakaibang distansya ni Vanessa sa kanya. Bakit kaya siya ganito? Bulong ni Kael sa sarili habang tinitignan si Vanessa na abala sa paglilinis sa sala. May nagawa ba ako? O baka may sakit siya? Pero parang wala naman siyang sakit. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga yung nangyayari. Lumapit si Kael sa dalaga habang hawak ang tray ng baso. Vanessa, okay ka lang ba? Tanong niya. Opo Sir Kael, okay lang po ako. Sagot ng babae. Hindi umimik si Kael at tinitigan lang ang dalaga. Habang naglilinis siya ng baso, paulit-ulit na tinitignan ni Kael ang mga kilos ni Vanessa. Ang paraan ng pag-iwas ng mata niya. Vanessa, okay ka lang ba talaga? Ayaw mo bang sabihin sa akin kung may problema ka? Tanong pa ni Kael. Sir Kael, okay lang po talaga ako. Wala po akong problema. Sagot pa ni Vanessa. Bakit ka umiiwas ng tingin sa akin? May nagawa ba akong mali? Tanong pa niya. Wala po Sir Kael, hindi po yun. Umiiwas lang po ako kasi katulong lang naman po ako dito eh.
Sagot ni Vanessa. Hindi nakaimik si Kael sa sinabi ni Vanessa. Ramdam niyang may mabigat na dahilan kung bakit ganito ang kinikilos ng dalaga. Pero wala naman siyang magagawa kung ayaw pang sabihin ni Vanessa kung ano ba yon. Vanessa, kung may kailangan ka, kahit ano sabihin mo lang Saad ni Kael sa dalaga. Opo, Sir Kael. Salamat po. Sagot ni Vanessa. Habang lumilipas ang mga araw, ramdam ni Kael na unti-unti nang lumalayo si Vanessa sa kanya. Hindi na ito tulad ng dati na palangiti sa kanya at madalas niyang nakakausap. Bakit kaya siya ganito? Parang may malalim siyang iniisip. Isang hapon, habang magkasama sila sa veranda, nagdesisyon si Kael na kausapin siya ng diretso. Vanessa, kailangan nating mag-usap. Napapansin kong lumalayo ka sa akin itong mga nakaraang araw. Anong problema? Napatingin si Vanessa sa kanya at medyo namula dahil sa kabang nararamdaman. Sir Kael, may nakita po ako. Sa silid niyo po, may photo album akong nakita. Yung asawa mo. Kamukhang kamukha ko siya. Napatingin si Kael sa kanya. Halatang nagulat sa sinabi ni Vanessa. Vanessa, tama ka. May asawa nga ako. At namatay na siya. Natigilan si Vanessa at nakaramdam ng sakit sa kanyang dibdib. Kaya pala naging sweet kayo sa akin. Hindi dahil ako yung nakikita mo, kundi nakikita mo yung asawa mo sa akin. Kasi nga, kamukha ko yung asawa mo, sabi niya. Oo, pero nung una lang yun, sagot ni Kael. Habang tumatagal, Vanessa, natutunan kong mahalin ka, hindi lang dahil sa pagkakahawig mo sa kanya. Natutunan kong mahalin ka dahil ikaw mismo si Vanessa. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa mga sinasabi mo. Masyado akong nasaktan nung nalaman ko yung tungkol sa bagay na yun. Alam ko. At naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Vanessa. Sabi pa ni Kael. At hindi ako susuko. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa buhay ko. Dahil lang sa nakaraan. Natahimik si Vanessa sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung anong isasagot sa mga sinabi ni Kael sa kanya. Sir Kael, hindi ko pa po alam kung anong isasagot. Sabi niya, hindi rin kita pipilitin. Sagot ni Kael. Pero hayaan mo sana akong ipakita sa'yo na hindi lang tungkol doon ang dahilan kung bakit ako mabait sa'yo. Mahal kita, Vanessa. At gagawin ko ang lahat para mapatunayan yun sa'yo. Sir Kael, bulong niya. Sige, susubukan ko. Pero, tanong ni Kael. Pero wag po sana kayong magmadali, sagot ni Vanessa. Sige Vanessa, wag kang mag-alala. Saad ng lalaki sa dalaga. Kinabukasan, maagang nagising si Vanessa. Habang nagtitimpla siya ng kape sa kusina, hindi niya maiwasang maisip ang mga sinabi ni Kael kagabi. Mahal kita, Vanessa. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salitang yon. Hindi pwede. Hindi ako dapat umasa. Mahina niyang bulong habang pinupunasan ang mesa. Hindi ako ang asawa niya. Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin na sinusubukan ni Vanessa na bumalik sa dati. At si Kael naman ay ginagawa ang lahat para maging maayos sila ni Vanessa. Isang umaga, paglabas ni Vanessa sa hardin para magdilig ng mga halaman, napansin niyang may maliit na mesa sa gilid. May nakapatong na tasa ng mainit na kape at isang maliit na bouquet ng bulaklak. Napakunot ang noo niya nang makita yon. Kanino kaya to? Bulong niya. May nakita siyang maliit na card at may nakasulat doon kaya naman agad niya itong binasa. Para sa isang masipag na dalagang nagpapaganda ng araw ko, araw-araw. Kay. Si Sir Kael talaga. Bulong niya at dahan-dahang napangiti. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng libro sa library, napansin niyang pumasok si Kael. May dala itong 2 tasa ng kape. Pwede ba akong maupo? Tanong pa ni Kael. Opo, Sir Kael. Sagot ni Vanessa. Kael lang. Mabilis nitong tugon. Alam kong ilang beses ko nang sinabi yun. Pero sana masanay ka na. Kasi nakakailang pa rin. Hindi mo kailangang mailang. Gusto ko maging komportable ka sa akin. Sabi ni Kael habang inaabot ang tasa ng kape. Para sa'yo. Alam kong mahilig ka sa ganitong timpla. 3 spoonfuls ng asukal, light lang yung gatas. Napatigil si Vanessa sa narinig. Paano niyo po nalaman? Tinitignan ko kasi kung paano ka nagtitimpla tuwing umaga. Sagot pa ni Kael. Ang dami kong napapansin tungkol sa'yo, Vanessa. Namula ang pisngi ng dalaga. Sir, Kael, baka masanay akong pinapansin niyo. Mahina niyang tugon. Yun nga yung gusto ko .
Sabi pa ni Kael, na masanay ka na pinapansin kita. Kasi gusto ko, ako yung magpapangiti sa'yo. Hindi lang dahil nagtatrabaho ka sa akin, kundi dahil gusto kong mapasaya ka. Lumipas pa ang mga araw at kahit anong pigil ni Vanessa, aaminin niyang unti-unti na rin siyang nakukuha ng lalaki. Tuwing umaga, laging may bagong bulaklak sa paso si Vanessa. Hindi man niya sabihin, alam ni Vanessa kung sino ang may pakana nun. Si Sir Kael na naman to, bulong niya. Isang tanghali, habang nasa kusina si Vanessa, pumasok si Kael na may dalang grocery bags. Sir Kael, ako na po sana yung gagawa niyan, sabi ni Vanessa, at agad na lumapit sa lalaki. Hindi naman bawal tumulong, diba? Naisip ko lang na baka gusto mong subukan tong bagong pasta sauce na natikman ko sa business trip ko. Ha? Business trip po? Hindi nyo naman kailangang mag-abala. Hindi ito abala. Excuse na lang para makasama ka sa kusina. Sir Kael, natawa si Kael sa reaksyon ng dalaga. Alam mo Vanessa, sabi pa ni Kael habang inaabot ang kawali. Dati hindi ko alam kung kaya ko ulit magmahal. Pero nung dumating ka, parang unti-unting nagkaroon ulit ng kulay yung buhay ko. Kael, hindi ko to sinasabi para ma-pressure ka. Gusto kong malaman mo na totoo lahat ng ginagawa ko. Kung dati nasaktan kita sa hindi ko sinasadyang dahilan, ngayon gusto kong bawiin yon. Araw-araw, sa abot ng makakaya ko. Napahinto si Vanessa, tapos ay tinitigan ang nilulutong pasta. Di kung ganun, kailangan niyo po muna akong turuan kung paano yung sauce na yan, para makabawi rin ako sa mga nagawa mo sa akin. Napangiti si Kael sa kanyang narinig mula sa dalaga. Deal! Lumipas ang ilang linggo at unti-unti nang bumabalik sa dati ang sigla ni Vanessa. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib at masaya siya sa mga ginagawa para sa kanya ni Kael. Isang hapon, bumuhos ang napakalakas na ulan. Habang abala si Vanessa sa kusina, napansin niyang biglang pumasok si Kael at basang-basa ito sa ulan. Sir Kael, basang-basa po kayo, bakit lumabas pa po kayo? Nag-aalalang sabi ni Vanessa at agad na kumuha ng tuwalya. May kinausap lang ako, sorry. Akala ko titila agad yung ulan. Lumapit si Vanessa at inabot ang tuwalya sa lalaki. Umupo na po muna kayo. Ako na ang magpupunas niyan. Sabi niya habang maingat na pinupunasan ang buhok ng lalaki. Salamat Vanessa. Sabi ni Kael. Wala yun. Baka magkasakit pa kayo. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata at agad na umiwas ng tingin si Vanessa. At tumikhim naman si Kael. Pagkalipas ng ilang sandali, habang tahimik silang nakaupo sa veranda at pinagmamasdan ng ulan, nagsalita si Kael. Naalala mo ba Vanessa, nung una kitang nakita? Tanong niya. Akala ko multo ka. Dahil kamukha ko po yung asawa niyo. Oo, nung una. Yun lang yung nakikita ko. Pero habang tumatagal, iba na. Ngayon, kapag tinitignan kita, nakikita kita bilang ikaw. Yung masayahin, mabait, at matapang na babae na binago ang mundo ko. Dagdag pa ni Kael. Hindi agad nakasagot si Vanessa sa sinabing yun ng binata. Kael, akala ko dati, kaya nyo lang ako pinapansin dahil naalala nyo sa... Akala ko pansamantala lang ako dahil malungkot ka. Pero habang tumatagal, habang pinaparamdam nyo sa akin na may halaga ako, hindi ko na kayang itanggi kung ano man yung nararamdaman ko. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimula. Pero sa araw-araw na kasama kita, mas lalo kong nararamdaman. Hindi ko alam kung paano. Pero mahal na rin kita, Kael. Pag-amin pa ni Vanessa. Vanessa, totoo ba yan? Gulat na tanong pa ni Kael. Oo, mahal kita. Kahit sabihin kong hindi pwede. Yung puso ko ayaw makinig. Mahal kita, Kael. Hindi na nakapagsalita pa si Kael. Lumapit siya at marahan niyang hinawakan ng kamay ng dalaga. Salamat. Dahil binigyan mo ako ng pagkakataong magmahal ulit. Akala ko hindi na ako magmamahal, pero dumating ka. Hindi pa huli para magmahal ulit, Kael. Nakangiting saad ng dalaga. Isang gabi, naghanda si Kael ng family dinner para sa dalawang pamilya. Vanessa anak, sigurado ka ba dito? Tanong ng kanyang ina habang nasa sasakyan sila papunta sa mansyon ni Kael. Parang hindi yata ako handa anak. Ang yaman ng pamilya ni Kael. Baka mapahiya tayo. Ma, okay lang yun. Hindi naman sila mapanghusga. At mababait sila, promise po. Saad ng dalaga sa ginang.
Basta anak, huwag kang magpapaape ha. Kung yan si Kael totoo yung intensyon di ayos. Pero kung may ginawa yang hindi maganda, ako mismo ang kakausap sa kanya. Saad pa ni Raymond sa anak. Panaman no, huwag kayong mag-alala, mabait po si Kael. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong agad sila ng mga kasambahay. Ma'am Vanessa, good evening po. Welcome po, ma'am and sir. Bati ng mga to na tila sabik at masayang makita ang pamilya ni Vanessa. Wow! Bulong ng kanyang ina habang nakatingala sa chandelier. Parang palasyo pala to. Nang lumabas si Kael mula sa loob, agad siyang ngumiti at lumapit kay Vanessa. Good evening po, tito and tita. Salamat po sa pagpunta. Ang saya kong makilala po kayo. Napangiti ang magulang ni Vanessa sa lalaki. Magalang pala talaga tong batang to. Bulong ng ama niya sa kanyang ina. Sa hapagkainan, naroon na rin yung mga magulang ni Kael. Kael has told us a lot about you, Vanessa. Sabi ng ina ni Kael habang nagsasandok ng ulam. He said you're the reason our home feels lively again. Ay naku ma'am, tita, wala po yun. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko noon. Hanggang sa naging dahilan ka kung bakit nagkaroon ulit ng kulay ang buhay ko. Dugtong ni Kael. Kael! Saway ni Vanessa sa lalaki. Ang sweet naman ng anak mo. Sabi ni Denise, bihira na yung ganyan, yung marunong pa rin magpakumbaba kahit mayaman. Nakuha niya yan sa ama niya, pero mukhang mas naging masaya siya mula nung dumating si Vanessa. Saad pa ni Olivia. Guilty mom, totoo po yun. Tawa ni Kael sa ina. Alam niyo, sabi ni Denise, nung una hindi ko akalaing seryoso si Kael sa anak ko. Kasi naman ang yaman ng pamilya niyo, tapos si Vanessa. Simpleng babae lang yan. Ngunit bago pa man nakasagot si Kael, agad nang nagsalita ang ina nito. Hindi importante kung saan ang galing, Denise. Ang mahalaga kung gaano kabuti ang puso ng tao. At kitang-kita ko kay Vanessa, mabuting babae siya. Isa pa kung saan masaya si Kael, dun din kami masaya. Napaluha si Vanessa sa narinig. Salamat po, tita. Ang bait niyo po. Nakangiting sumingit ang ama ni Kael. At saka Vanessa, anak, welcome to the family na ha. Habang lumilipas ang gabi, mas lalong naging magaan ang samahan ng dalawang pamilya. Baka sa susunod na dinner, engagement celebration na yan, sabi pa ni Denise. Napakamot ng ulo si Kael. Tita, baka hindi na po abutan ng susunod. Baka mas maaga pa. Natawa ang lahat ng marinig yun at namula naman si Vanessa sa kasintahan. Matapos ang masayang family dinner, nagpasya si Kael na ihatid na muna ang mga magulang ni Vanessa sa sasakyan. Tahimik siyang ngumiti habang pinagbamasdan kung gaano kasaya ang mga to. Ang saya ko ngayon, Kael. Ingatan mo ang anak ko, ha? Sabi ng ina ni Vanessa habang hawak ang kamay ni Kael. Pero parang may kakaiba sa ngiti mo ngayon, ah. Siguro po dahil may plano akong gagawin ngayong gabi. Napataas ang kilay ng ina ni Vanessa. Ay naku, Kael. Baka yan na yung iniisip ko, ha? Secret po muna, sagot niya sabay kindat sa ginang. Nang makaalis na ang mga magulang ni Vanessa, pumunta si Kael sa garden sa likod ng mansyon. Sa gitna ng garden, may maliit na mesa na may 2 upuan, isang bote ng wine, at nakahandang dessert. Sir, ready na po, sabi ng isa sa mga kasambahay. Salamat. Sabihin niyo naghihintay ako dito sa garden. Samantala, sa loob ng mansyon, lumapit si Cora kay Vanessa, isa sa mga kasambahay. Ma'am Vanessa, pinapapunta raw po kayo ni Sir Kael sa garden. May papakita raw po siya. Ha? Sa garden? Bakit? Tanong pa ni Vanessa. Ewan ko po, pero sabi po niya special daw. Sagot pa ni Cora. Napaisip tuloy si Vanessa sa narinig sa kasambahay. Special daw? Hala, baka may iba na namang surprise. Agad siyang pumunta sa garden. Pagkabukas niya ng pinto, agad siyang napahinto. Kael, mahina niyang bulong. Vanessa, tawag niya. Pwede mo ba akong samahan sandali? Lumapit si Vanessa. Nanginginig ang kamay at halatang kinakabahan. Ano to, Kael? Ang ganda naman. Naalala mo yung una tayong nakita? Hindi mo ko halos matingnan kasi akala mo masungit ako. Natawa si Vanessa. Kahit nangingilid na ang kanyang luha. Totoo naman, ang sungit mo kaya nun. Natawa na rin tuloy si Kael. Oo, pero binago mo yun. Tinuruan mo kong ngumiti ulit. Tumawa. Magmahal muli. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumalik sa sarili ko.
Dahan-dahan siyang lumapit sa kasintahan, sabay abot ng buke. Akala ko dati hindi na ako magmamahal ulit. Pero nang dumating ka, Vanessa, binago mo lahat ng paniniwala kong yun. Napatakip ng bibig si Vanessa habang nakatingin sa lalaki. Kael, ngumiti ito sa kanya sabay dahan-dahang lumuhod sa harap niya. May nilabas siyang maliit na velvet box mula sa bulsa. Pagkabukas nito, naroon ang isang diamond ring. Vanessa, malambing na saad nito. Nung una hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba akong magmahal ulit. Pero dumating ka. At sa bawat araw na kasama kita, naramdaman kong ito palang hinahanap kong kapayapaan. Pinatawad mo ako kahit hindi ko alam na nasaktan kita. Tinanggap mo ako sa kabila ng nakaraan ko. Kaya ngayon gusto kong ako naman yung magmahal sa'yo. Hindi lang bilang boss mo, hindi lang bilang lalaking nagustuhan mo, kundi bilang lalaking pipiliin kang mahalin habang buhay. Lumuhod pa siya ng maayos at tinignan sa mata ang babae. Vanessa de la Peña, will you marry me? Napahagulgol si Vanessa nang marinig yun. Kael, ikaw talaga? Natawa ang mga kasambahay na palihim na nanunood sa may gilid, habang si Kael ay natawa na rin. Yes, Kael. Oo, papakasalan kita. Agad siyang niyakap ni Kael ng mahigpit. Kasabay noon ang tili ng mga kasambahay sa paligid. Congratulations, Sir Kael and Ma'am Vanessa. Hindi ko akalaing magiging ganito ako kasaya. Saad ni Vanessa. At ako, hindi ko inakalang may pangalawang pagkakataon pa ako sa pag-ibig. Sagot pa ni Kael. Ngumiti si Kael at hinalikan ang noo ng kaniyang fiancé. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Nakangiting saad niya. Lumipas ang ilang buwan mula nang maganap ang nakakakilig na proposal sa hardin. Sa bawat araw na lumipas, lalong tumibay ang relasyon ni Kael at Vanessa. Ang ganda ni Vanessa! Saad ni Liz habang hinahaplos ang belo ng babae. Parang diwata sa ganda. Ay naku Kael, mapapaluhod ka talaga mamaya. Ngumiti si Vanessa sa salamin habang tinitignan ang sarili. Parang kailan lang, nag-a-apply lang ako bilang kasambahay. Bulong niya. Ngayon, ikakasal na ako sa boss kong minahal ko. Lumapit ang ina niya sa kanya, hawak ang kanyang wedding bouquet. Anak, hindi mo alam kung gaano ako kasaya para sa'yo. Noon, puro hirap at luha lang yung meron tayo. Pero ngayon anak, nahanap mo na rin ang lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Niyakap ni Vanessa ang ina. Ma, salamat ha. Kung hindi dahil sa inyo, ni Papa, baka hindi ko kinaya lahat. Ay syempre, Sabat ni Raymond na nasa pinto. wala nang iiyak ka. Mamaya na umiyak kapag natapos na ang kasal niyo ni Kael. Nagtawanan sila sa narinig at sandaling nawala ang kaba ni Vanessa. Sa kabilang banda, si Kael naman ay nasa isang silid kasama ang kanyang mga magulang, sina Martin at Olivia. Relax anak. Para kang magpe-presentation sa kumpanya pero mas seryoso lang kasi forever na to. Natawa si Kael sa narinig. Hindi ko alam kung kinakabahan ako dahil lang sa sobrang saya ko ngayon. Ngumiti ang ina niya sa kanya. Masaya anak, kasi minsan lang dumating ganitong pagkakataon. At si Vanessa, alam kong tama siya para sa'yo. Oo ma'am, siya ang dahilan ng lahat ng to. Sa kanya ko natutunan ulit kung paano ngumiti at magmahal nang walang takot. Pagdating sa simbahan, habang tumutugtog ang musika, isa-isang pumasok ang entourage. Napangiti si Kael nang makita ang kanyang bride, ngunit ilang sandali lang ay napaluha na rin ito. Ang ganda mo. Bulong niya nang magtagpo ang kanilang mga mata. Paglapit ni Vanessa, inabot ni Kael ang kamay niya at hinalikan ito ng marahan. Handa ka na ba? Tanong pa ni Kael. Matagal na akong handa, nakangiting saad ni Vanessa. Sa gitna ng seremonya, habang nagbabasa ng vows ang dalawa, hindi napigilan ng ilan ang kani-kanilang emosyon habang pinapakinggan ang wedding vows ni Vanessa at Kael para sa isa't isa. Vanessa, nung una kitang nakita, hindi ko alam kung anong meron sa'yo. Pero sa bawat araw na lumilipas, nakita ko kung gaano kabuti ang puso mo. Tinuruan mo akong magmahal ulit at pinaramdam mo sa akin kung gaano kaganda ang buhay, kahit ito'y simple lang. Ngayon, ipinapangako ko sa harap ng Diyos at sa mga taong mahal natin na mamahalin kita, aalagaan at hindi nahahayaang masaktan pa ulit. Saad ni Kael. Kael, akala ko dati, imposible ang lahat ng to. Isa kang mayamang lalaki at ako naman na isang kasambahay. Pero pinakita mo sa akin na sa pag-ibig, walang mayaman o mahirap.
May puso lang na marunong magmahal. Salamat dahil minahal mo ko bilang ako. Hindi dahil kamukha ko ng dati mong asawa, kundi dahil nakilala mo kung sino si Vanessa. At ngayon, ipinapangako ko na kahit anong mangyari, ikaw at ang pagmamahal mo ay iingatan ko habang buhay. Dagdag pa ni Vanessa. Nagpalakpakan ang lahat nang matapos ang dalawa sa kanilang wedding vows. Ngayon, pwede mo nang halikan ang iyong asawa. Congratulations, Mr. and Mrs. Kael Villarreal! Sigaw ng mga kasambahay at magulang nila. Hindi ako makapaniwala na totoo ang lahat ng to, saad ni Vanessa. Totoo to, misis ko. Simula ngayon, habang buhay kitang mamahalin. Matapos ang kasal sa simbahan, dumiretso na rin ang lahat sa reception at doon nagsaya. Naalala mo to? Tanong pa ni Vanessa habang nakasandal sa dibdib ni Kael. Tinignan nila ang buong mansyon na puno ng magagandang design. Dito ginanap ang kanilang after party. Paano ko makakalimutan? Dito nagsimula ang lahat. At dito rin magpapatuloy hanggang sa dulo. Mahal na mahal kita, love. Pagkatapos ng engranding kasal at masayang pagtitipon sa reception, nakapagpasya si Vanessa at Kael na magpunta sa isang pribadong resort sa Palawan para sa kanilang honeymoon. Grabe mahal, bulalas ni Vanessa habang nakatingin sa tanawin. Ang ganda dito, para tuloy akong nasa langit. Napangiti si Kael habang pinagmamasdan ng asawa niya na parang batang tuwang-tuwa. May villa sa tabing dagat, malaki yon. May sariling pool at may terrace na tanaw ang dagat, kaya naman tuwang-tuwa si Vanessa. Habang nag-aayos si Vanessa ng gamit, napansin niyang pinapanood lang siya ni Kael. Hoy, bakit ganyan ka makatingin ha? Parang may bala ka. Wala naman, iniisip ko lang kung paano ko sinwerte na ikaw yung napangasawa ko. Napailing si Vanessa pero hindi maitago ang ngiti. Ang dami mo talagang alam, mister ko. Hindi bola yan, bulong pa ni Kael sa asawa niya. Totoo yan. Halika, maglakad tayo sa tabing dagat. Magkahawak kamay silang lumabas at naglakad sa buhanginan. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala na totoo to. Dati, naglilinis lang ako sa kwarto mo, tapos ngayon asawa na kita. At dati, galit ako sa mundo. Pero dumating ka. At natutunan kong ngumiti ulit. Alam mo mahal, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Masayang saad ni Kael sa asawa. Love, salamat ha sa pagmamahal mo. At salamat din kasi tinuruan mo kong maniwala sa sarili ko. Wala kang kailangang baguhin mahal. Sapat ka na sa akin. Sobra pa nga eh. Nakangiting sabi pa ni Kael. Kinagabihan, naghanda si Kael ng hapunan sa terrace. Teka, akala ko ba magpapahinga tayo? Gusto ko lang makipag-date ulit sa asawa ko eh. Kahit ngayon gusto ko pa rin ligawan ka. Natawa si Vanessa sa kanyang asawa. Ay naku, ayan ka na naman. Habang buhay, kahit kasal na tayo, liligawan pa rin kita araw-araw. Nakangiting saad ni Kael sa asawa. Dahan-dahang lumapit si Kael at hinalikan si Vanessa sa noo. Thank you my love, for saying yes. Thank you then for not giving up on me. Nakangiting saad ni Vanessa sa kanyang asawa. Makalipas ang ilang minuto, magkahawak kamay silang naupo sa tabi ng pool. Pinapanood ang mga bituin. Mahal, alam mo ba? Dati ang pangarap ko lang ay simpleng buhay. Pero binigyan mo ko ng masigit pa. Hindi luho, kundi pagmamahal. At ako naman, pangarap ko lang ay makatagpo ng babaeng makakasama ko habang buhay. Pero binigyan mo ko ng dahilan para mabuhay ulit. I love you, misis ko. I love you more, mister ko. Makalipas ang ilang linggo, natapos ang honeymoon, balik ulit sa normal ang buhay ni Kael at Vanessa. Abala sa trabaho si Kael habang ang asawa niyang si Vanessa ay nasa bahay lang. Pero nitong mga nakaraang araw ay may kakaiba siyang nararamdaman. Lagi siyang inaantok, madalas nasusuka sa umaga, at bigla na lang naglalambing kay Kael nang wala sa oras. Love, ayos ka lang ba? Parang maputla ka lately. Baka pagod ka. Tanong ni Kael sa kanya. Hindi, okay lang ako. Sagot ni Vanessa pero napahinto siya at biglang napatakbo sa banyo. Agad namang sumunod si Kael sa kanyang asawa. Halatang nag-aalala ito. Mahal, anong nangyayari? Lumabas si Vanessa sa banyo habang hawak ang tiyan at bahagyang namumula pa ang pisngi. Siguro na parami lang yung kain ko kagabi. Love, magpatingin na tayo sa doktor please. Saad ni Kael. Hindi na rin naman tumanggi pa ang babae at mabilis na silang pumunta sa klinik. Tahimik lang sila habang hinihintay ang resulta ng mga tests. Kinakabahan si Vanessa
habang ang asawa naman niya ay nakahawak sa kanyang kamay. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor na nakangiti sa kanilang dalawa. Congratulations, Mr. and Mrs. Villarreal. You're going to be parents. Ha? Ako? Buntis ako? Yes, around 5 weeks na. Healthy naman yung heartbeat. Napatingin si Vanessa kay Kael at parang natigilan ang lalaki. Ilang segundo muna itong natahimik hanggang sa napangiti na ito at halos maluha sa kanyang nalaman. Mahal, bulong ni Kael at yumakap sa kanyang asawa. Magiging daddy na ako. Hindi na nakapagsalita si Vanessa at napaiyak na lang habang nakayakap sa kanya. Magiging mommy na ako. Magiging parents na tayo, mahal ko. Pag-uwi nila sa mansyon, sabay silang sinalubong ni na Olivia at Martin. At nang malaman ang balita, halos mapasigaw sa tuwa si Olivia. Magkakaapo na ako! Sigaw nito sabay yakap kay Vanessa. Ay naku anak, magpahinga ka, bawal mapagod ha. Si Martin naman ay tinapik ang balikat ng kanyang anak na si Kael. Masaya ako para sa'yo anak, pero siguraduhin mong aalagaan mo sila. Lalo na si Vanessa. Opo dad, walang ibang gagawin si Vanessa kundi kumain, matulog at ngumiti. Nakangiting saad ni Kael sa ama. Kinagabihan, habang magkatabi silang dalawa sa kama, marahang hinaplos ni Kael ang tiyan ni Vanessa. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan si Lord. Una, binigay ka sa akin. Tapos ngayon, binigyan pa niya tayo ng regalo. Napangiti si Vanessa sa kanyang narinig. Hindi ko rin alam kung anong ginawa ko para magkaroon ako ng asawang katulad mo. Pero isa lang yung sigurado. Ano yun? Tanong ni Kael. Na kahit dati boss lang kita, ngayon, ikaw na yung forever kong kasama at ama ng magiging anak natin. Ngumiti si Kael sa asawa tapos sa hinalikan si Vanessa sa noo niya. I love you, Mrs. And I love our little one. I love you, mahal ko. Malambing na saad ni Vanessa. Bawat umaga, si Kael ang naghahanda ng almusal. Kahit minsan sunog yung itlog at sobrang alat ng bacon, hindi pa rin napigilan ni Vanessa ang matawa. Love, sabi niya minsan habang hinahalo ang tsompurado. Ikaw na yata ang pinakagwapong chef na hindi marunong magluto. Basta para sa ina ko, kahit masunog pa ang kusina, kakainin ko pa rin. Isang Sabado ng hapon, nagpasya silang magdaos ng gender reveal party sa mansyon. Naroon ang mga magulang ni Kael, sina Martin at Olivia, pati ang mga magulang ni Vanessa na galing pa sa probinsya. Pati ang mga kasambahay na parang pamilya na rin ay sabik na. May malaking box na may nakasulat na boy or girl sa gitna ng garden. Ready na ba kayo? Sigaw ni Olivia. Ready! Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Hinawakan ni Kael ang kamay ni Vanessa at sabay silang ngumiti. Love, ano bang hula mo? Bulong ni Kael. Feeling ko girl, sabi ni Vanessa sabay himas sa tiyan niya. Ikaw? Boy, pero kahit ano basta kamukha mo. Baka kamukha mo no? At sabay nilang hinila ang ribbon at maya-maya pa, lumipad na sa hangin ang pink confetti. Oh my gosh! It's a girl! Sigaw ni Olivia habang tumatalon sa tuwa. Magkakaroon na ako ng apo na babae! Habang si Kael naman, halos hindi na mapigilan ang kanyang luha sa mata. Niyakap niya si Vanessa ng mahigpit. A little princess, or little girl. Magiging best daddy ka, mahal. Saad pa ni Vanessa. Hindi lang yon. Magiging best husband pa rin ako. Pangako yun. Napangiti si Vanessa at hinalikan ng kanyang asawa. Baby girl, this is your daddy. Promise ko, aalagaan ko kayo ni mommy. Hindi ko kayo pababayaan kahit kailan. Mahal, thank you. Hinalikan siya ni Kael sa noo nang marinig yun. Hindi mo kailangang magpasalamat, love. Ako ang dapat magpasalamat. Maya-maya, naramdaman ni Vanessa na tila sumipa ang kanilang baby girl. Her first kick! Naiyak na sambit ng babae. Napangiti si Kael at hinalikan ang tiyan ng kanyang asawa. Aba, marunong nang mag-kick si baby. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Kael at ni Vanessa. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Jen.